Magandang araw! Ngayon po ay aaralin natin ang ating aralin sa Filipino 2, Quarter 4, Week 4. Tingnan ang mga larawan. Ang bawat isa ay may ginagawang kilos o galaw. Mayroong naglalaro, may nagwawalis, may naglalakad, at may tumatakbo. Tama po ba? Okay. Ang ating aralin ay may kaugnayan doon sa ating nakitang larawan. Ito ay ang pagsasabi ng paraan, panahon, at lugar ng pagsasagawa ng kilos o gawain sa tahanan, paaralan, at pamayanan. Ang kilos na ating nakikita sa larawan ay ang pagsayaw. Dahil ang ating aralin ay may kaugnayan sa kilos o gawain, inaasahang makapagsasabi ka ng paraan, panahon at lugar ukol doon sa kilos o gawa na ating nakikita sa tahanan, paaralan at pamayanan. Naalala niyo pa ba ang mga salitang kilos? Ito ay tinatawag na pandiwa. May mga salitang naglalarawan sa pandiwa o salitang kilos. Ito ay maaaring magsasabi ng paraan, panahon, lugar ng pagsasagawa ng kilos. Ang paglalarawang ito ay tinatawag na pang-abay. Ang mga pang-abay ay nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri at iba pang pang-abay. Ito ay ang mga pang-abay na pamaraan, pamanahon, at panlunan. Batay sa larawan na ating nakita, paano kaya nila isinasagawa ang kilos? Ano nga ba ang kilos na ating nakikita dyan? Pagsayaw. Kung napapansin nyo kanina sa aking pagtatanong, gumamit ako ng salitang paano. Ang salitang paano ay sumasagot sa paraan kung paano ginagawa ang kilos. Mga ilang halimbawa nito ay ang mga salitang mahina, malakas, nang mahigpit, na mahinahon, dahan-dahan, mabilis, at marami pang iba. Batay sa larawan, bumuo tayo ng pangungusap. Si Rona at Carlo ay dahan-dahan na sumayaw. Ang salitang kilos ay tama, sumayaw. At paano ginawa ang pagsayaw? Opo, dahan-dahan na sumayaw. Ang salitang dahan-dahan ay sumasagot sa tanong na paano ginawa ang kilos. Nasagot na natin ang tanong sa paano ginawa ang kilos. Ngayon naman, kailan kaya nila isinasagawa ang kilos? Ang aking pagtatanong ay nagsisimula sa salitang kailan. Ang salitang kailan naman ay tumutukoy sa panahon kung kailan nangyari ang kilos. Ilang halimbawa nito ay kagabi, bukas, mamaya, kahapon, noon, taon-taon, at marami pang iba. Baguhin natin ang ating halimbawang pangungusap. Batay pa rin sa larawan. Si Rona at Carlo ay dahan-dahan na sumayaw noong nakaraang linggo. Alin kaya dyan sa pangungusap ang sumasagot sa tanong na kailan isinasagawa ang kilos? Kung ang isinagot mo ay ang salitang nakaraang linggo, tama ka. Ang salitang nakaraang linggo ay sumasagot sa tanong kung kailan nangyari ang kilos. Saan kaya nila isinasagawa ang kilos? Sa pagtatanong ko, sinimulan ko ito sa salitang saan. Ang salitang saan ay tumutukoy sa lugar kung saan ginawa ang kilos. Ilang halimbawa nito ay ang mga susunod.
sa bukid, sa Manila, sa Bacoor, sa plaza, sa paaralan, at marami pang iba. Sa ating halimbawang pangungusap, batay pa rin sa larawan, si Rona at Carlo ay dahan-dahan na sumayaw noong nakaraang linggo sa entablado. Saan kaya isinasagawa ang kilos? Kung ang isinagot mo ay entablado, tama ka na naman. Dahil ang tanong natin ay nagsimula sa saan, ang ating magiging sagot ay entablado. Dahil ang salitang saan ay tumutukoy sa lugar kung saan sinasagawa ang kilos. Subukan natin kung may natutunan ka sa iyong pakikinig at panunood. Tukuyin lamang at sabihin kung ang salitang may salungguhit ay paraan, panahon, o lugar. Nagsalita ng mahinahon si Andrew. Ano ang iyong sagot? Kung ang binigas mong sagot ay paraan, tama. Si nanay ay naglilinis ng bahay araw-araw. Sagot, panahon. Ang salitang araw-araw ay sumasagot sa tanong kung kailan isinasagawa ang kilos. Si Randy ay masayang umaawit sa banyo. Sagot, lugar. Ang salitang sa banyo ay tumutukoy at sumasagot sa tanong na saan isinasagawa ang kilos. Maayos na itiniklop ni Alexa ang mga labahin. Sagot, paraan. Ang salitang maayos ay sumasagot sa tanong na paano isinasagawa ang kilos. Magaling! Ikaw ay isang masunurin na mag-aaral. Ngayon naman, kopyahin po ang nakikita mo sa screen. Sa iyong kinopyang talaan, meron po akong ipapabasa sa susunod na slides na talata. Ang gagawin mo lamang ay tutukuyin mo kung paraan, panahon at lugar ang mga salitang may salungguhit. Isulat ito sa patlang. I-pause muna ang video at bigyan ng sapat na oras ang iyong sarili para basahin ang talata. Magkatulad ba ang ating isinulat na sagot? Magaling! Dito po nagtatapos ang ating pag-aaral sa ating aralin sa Filipino 2, Quarter 4, Week 4. Paalam!